lungkot na pwede nating maranasan sa buhay ay yung mag-isa, di po ba? And a lot of people experience being alone, either by chance or by choice. Minsan may tao nabubuhay mag-isa, lumalaban mag-isa sa buhay, pinili at minsan nalagay lang doon sa ganong sitwasyon. There are people who live all alone, who fight in life all alone, not by their choice, but because of some circumstances. Hindi nila pinili, kamukha na lang, namila. Dahil sila ang panganay, sila naging breadwinner para sa pamilya, para sa kanilang mga kapatid. Ang hirap, ang sakit, but there are some who choose to be alone. Why? Because they have to. Kahit na ayaw nila, pinili nila na mag-isa. May dahilan. Kamukha na lang na mga nasa ibang bansa, mga OFW. Kailangan nilang iwan ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, kanilang mga pamilya. Kahit na naho-homesick sila, nalulungkot sila, nadidepress sila. Kailangan mabuhay mag-isa, lumaban na mag-isa. Minsan nakakalungkot, meron mga ibang matatanda. Ang tanda-tanda na nagtatrabaho pa, bakits? Or by choice. Pero ano kailangan mong gawin pag nabibigatan ka na lumalaban mag-isa sa buhay? Ito po yung gusto kong tandaan nyo, dalawang bagay. Kung mag-isa ka, lumalaban ka pa rin sa buhay. Number 1, remember to be strong. Remember you are strong. Tignan niyo po, itong babae sa kwento ni Jesus. Babae, balo, walang asawa, mag-isa, lumalaban, paghahanap ng hustisya. Napakalakas ng loob niya. Kahit na alam niya, nakikiusap siya doon sa judge, wala daw takot sa Diyos, walang respeto sa mga tao. Pabalik-balik siya, nagre-request, humihiling, nagpapatulog. A very strong woman. At meron pong kasabihan, the strongest wings are those who fly alone. Ang ganda po, no? Mga pinakamalakas na pakpak, mga pinakamatayog lumipad ay yung mga mag-isa. When you are alone, God knows that you can do it. Bakit pinapabayaan ka ng Diyos sa mag-isa? Kasi alam niya, ayaw mo. Kasi alam niya, malakas ka. Kasi alam niya, ikaw lang, sa iyong kakayahan, magtatagumpay ka. Huwag kang mag-alala. Kahit na nahihirapan ka, nasasaktan ka, napapagod ka sa buhay, kung mag-isa ka, isang mabuting balita. Hindi ka papabayaan na mag-isa ng Diyos kung hindi naniniwala ang Diyos sa iyong kakayahan. Remember this, our pains teach us to be stronger. Our tears teach us to be braver. And our broken hearts teach us to be wise.